Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano yung major surprise sa inyo in the next 30 days from the time na mapanood nyo ang reading na to. Dahil ito ay isang timeless reading, so anytime na mapanood nyo to as long as makaka-resonate kayo. This reading is for you. Ayan. And also, if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. So ano yung major surprise for Libra in the next 30 days? What's the major surprise? Nakaka-surprise. Okay, let's see. Oh, Wheel of Fortune, the Hermit, Queen of Swords, Eight of Swords, the Sun. Okay, clarity. Meron ka ng kaliwanagan ngayon. Meron ka ng lakas ng loob na umalis sa iyong comfort zone. May mga times kasi na nagda-doubt ka sa sarili mong kakayanan, yung parang niisip mo, you're not good enough, no? Pero sa totoo lang, maari kasing finifeed yan sa'yo ng iba. Yung tipong sinasabi ng iba sa inyo na kayo ay yung tipong may kulang or kailangan nyo to para maging successful kayo. But yung kasing confidence na yan manggagaling sa inyo mismo. Although may mga taong makaka-impluwensya sa inyo ng mindset ninyo, but at the end of the day, ikaw yung magde-decide ng actions na gagawin mo. With the Hermit, this is realization. Nagsa-self-reflection ka na ano ba yung pwede mong gawin sa buhay mo ngayon? Ano yung changes na gusto mong gawin sa buhay mo? Ano yung mga gusto mong ma-experience na hindi mo pa nararanasan? And you want to be happy, you want to be playful, you want to be creative and explore yung mga iba pang bagay na hindi mo pa nasusubukan. And surprisingly, yung iba sa inyo magka-cut off ng mga connections, friendships, or anyone na sa tingin mo ay nililimitahan ka at preventing you from achieving yung iyong mga pangarap. Dahil may mga taong, nagdi-discourage na, alam mo, hindi mo kaya yan or mahirap yan, 'di ba? Kaysa sa yung dapat sila yung nagsusuporta sa'yo, 'di ba? Tingnan mo, bottom of the deck is the Ten of Pentacles. This is about financial stability. Surprise! O, 'di ba? Maraming kaperahan nabubuhos sa'yo. Wow, may celebration pa. You will also reach financial independence. So, maaring iba sa inyo, magsa-start kayo ng business ninyo or yung nasimulan nyo na negosyo ngayon, mas lalawak, mas uunlad, mas lalago. At may mga milestone, achievement, o magiging busy ka rin in the next 30 days. And you will surround yourself mga tao na talagang supportive sa'yo or yung mga maraming alam na pwede mong maging mentor na magbibigay sa'yo ng tamang guidance, no? Oo, wow. Okay. Let's see. What is the Wheel of Fortune? Wheel of Fortune kasi is your destiny. So, maaring ito pinapakita sa'yo kung saan papunta ang iyong life, no? In the next 30 days. Yung iyong kapalaran, yung iyong destiny, yung iyong life's purpose. You have the Seven of Pentacles. Yung iba sa inyo, you've been waiting for so long. Naghihintay ka kung kailan yung tamang panahon na yan. And this is the right time. Finally, dumating na. Darating na in the next 30 days. Yung hinihintay mo. Pwede itong opportunity, pwede itong big break, pwede itong surprise, pwede itong pera na hinihintay mo or projects. Ayan. You have the Page of Pentacles. You are learning. In the next 30 days, marami kang pag-aaralan, marami kang i-research, lalo na pagdating sa business, sa trabaho, yung mga goal mo talaga na ma-achieve mo for your career or for business. Depende kasi kanya-kanya tayo ng goals, no? Oh my God. Oh, meron kang kina-cut off na connection that is no longer serving you.
Ito yung mga toxic energy sa paligid mo, no? Ito yung mga tao na gustong manatili kang nakaasa sa kanila para powerless ka. So ngayon, you are stepping into your own power kasi na-realize mo that you are more than enough. Higit sa sapat. You have the Eight of Pentacles, you are working on yourself. Talagang tinatrabaho mo yung sarili mo, ini-improve mo yung sarili mo, you are mastering your craft, you are mastering your skills. Wow, ang ganda naman, Libra. Oh, you have the Four of Wands. This is definitely celebration. This is independence, liberation. Yung bang parang nakalaya ka sa mga limitasyon mo at ngayon nagse-celebrate ka kasi kumbaga alam mo sa sarili mo na marami ka palang kayang ma-achieve, marami ka palang kayang maabot sa buhay at yan yung magdadagdag sa'yo ng ng tiwala, ng confidence mo sa iyong sarili. 'Di ba? Kapag marami kang na-achieve on your own, nakakapag-decision ka ng tama, yung bang mas lumalakas yung kumpiyansa mo sa sarili mo. 'Di ba? Tumataas yung kumpiyansa mo sa sarili mo. You have Saturn in Taurus in the second house. Magiging maingat ka rin sa pagdi-display ng iyong mga achievement. Although ikaw ay proud doon, no? Kaya lang I think mas iniiwasan mo rin yung mga mga negative energies around you or mga taong pwedeng magbigay sa'yo ng evil eye, no? Dahil sa mga achievements mo. You have Saturn in Virgo in the 6th house. Magiging maingat ka sa mga taong pakakisalamuhaan mo, mga taong pagkakatiwalaan mo, lalo na sa workplace. And also, magiging ka rin, maingat sa kalusugan mo. Kumbaga, masaalagaan mo yung sarili mo. 'Di ba? Meron kang achievement, the Sun in Capricorn in the 10th house. 10th house is your career. 10th house is your reputation. This is how you want yourself to achieve yung mga goals mo. So, definitely merong achievement dito. You have Mercury in Taurus in the 2nd house. Mercury, communication. 2nd house is about your values, your finances. So, maaring may mga pakikipag-usap, no? May mga deals, may mga negotiation related sa trabaho mo, business, career, or even sa properties mo. Lalo na kung meron kang balak na bumili ng property in the next 30 days. So, magiging ka rin, maingat rin sa mga makaka-deal mo. Lalo na kung ito ay transaction sa properties, finances. Pegasus, freedom talaga, oo. Libra, in the next 30 days, you will feel free, malaya. Oo, maari kasi yun nga na you are feeling stuck o parang limited ka, but now meron ka ng resources, knowledge, and skills para i-pursue whatever you really want in life. Oo. You have mountain. Ang mountain nagsisimbolize yan ng maaring may kaharapin kang challenge, pero meron kang lakas, meron kang confidence na i-overcome yan kasi ina-align mo na yung sarili mo sa gusto mo, sa goals mo. Kumbaga, naka-align na yung mindset mo sa actions na ginagawa mo. Hindi mo na lang siya iniisip. Handa ka nang harapin yung challenge or whatever it will take para ikaw ay mag-move forward at makalaya sa limitations mo. You also have the Cloud. This is about rituals and conscious creations. Yung visions mo. Kumbaga, malinaw sa'yo kung ano yung gusto mong maabot, ano yung gusto mong marating. Yun naman ang importante, 'di ba? Na alam natin yung gusto nating ma-achieve kasi para may direction tayo, 'di ba? Kasi kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo mapaplano, no? Kung magkano ba yung gagastusin mo, anong ruta yung dadaanan mo, ano yung kailangan mong alamin, 'di ba? So, importante you know what you want. It's clear, no? Whatever you want to achieve. Let go of others' thoughts and opinions. It is time to embrace who you really are. So, ito yung pagpapakatotoo sa iyong sarili. In the next 30 days,
Wala ka ng pakialam sa sasabihin ng ibang tao, iniisip ng ibang tao tungkol sa'yo kasi laser focus ka sa mga goals mo para ma-achieve mo yon. Ini-embrace mo yung totoong ikaw na kumbaga, #sorry not sorry, ganon. Stay grounded and welcome the new knowledge and perspective coming to you. Di ba sabi ko sa inyo, meron kayong pag-aaralan, no? So may i-welcome kayo na bagong idea, kaalaman that will definitely change your perspective in life. Yung iyong mindset magbabago for the better. Ayan. So that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.